Karamihan sa ating mga OCW, walang ginagawa kundi sisihin lamang ang OWA at ang gobyerno. May mangyaring sakuna na hindi sila mapasweldo, magkasakit sila, i-repatriate sila, na-aksidente sila, namatay sila, lahat ang sisi sa gobyerno. Pero ang gobyerno hindi naman kakayanin yan sapagkat maraming sinisirbihan ng gobyerno. Merong mga locals na nananatili sa Pilipinas, meron din silang mga mamamayan na nasa ibayong dagat. Hindi naman natin pwedeng gamitin ang pera na kinontribute mo sa Pilipinas para bigyan ng biyaya yung mga nasa overseas. Dapat yan balansehin, magtulungan sila. Now, para dun sa mga workers na nagtrabaho sa ibayong dagat, mas malaki na ang kinikita nila dihama kesa sa mga nananatili sa Pilipinas. Nararapat lamang na dapat proteksyonan nila ang kanilang sarili. Paano yun ay biyaya na pwede nilang maipasa sa kanilang pamilya. Hindi natin gustuhin na ma-aksidente o mamatay, pero nangyayari yan. So, ang OWA, tinatag yan para magbigay ng proteksyon. Ang membership ng OWA for 2-year contract is $25. At yung unang alis ng worker, ang nagbabayad niyan, agency. Now, ang problema natin kung after 2 years at hindi umuwi para magbakasyon ang worker, automatically, ang membership niya sa OWA maglalapse. Ang insurance cover niya expired. Ang ibig sabihin, kung meron na mangyari, walang makukuhang benepisyo yung kanyang pamilya. Wala rin siyang makukuhang burial benefit na pwede magpalibing sa kanya. So ang proposal na sana maging normal at automatic para sa OWA at para sa mga contract workers. Hanggat ang worker ay nasa abroad, kinakailangan sana automatically nare-renew ang kanilang OWA membership. Pero bilang isang utang, automatic membership loan. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagtrabaho, example lang, 2010, nagkumpisa ka, January. Pag-abot ng 2012, December, after 2 years mo, o 2011, expired yung iyong membership. Pagpasok ng January 1, 2012, dapat ang OWA, kung walang record na ikaw ay bumalik, automatic yan dapat pautangan ka. Para ang membership mo, hindi maputol. Para ano't ano man ang mangyari sa iyo, covered ka. Merong benepisyong makukuha ang iyong pamilya. Now, by stretching this, kung halimbawa after 2 years, ibig sabihin, 2010, natapos yung kanyang pangalawang kontrata 2013, hindi pa rin siya umuwi. Dapat pautangin pa rin siya uli ng OWA ng another $25. So now, ang worker may utang na ng $50. Eh definitely naman, maybe after 6 years or 8 years, uuwi yan. Pag uwi niya, then makikita doon sa balik magagawa, meron pala siyang automatic na loan na kinuha sa OWA. Remember, ang OWA, sinasabi, meron silang loan facilities para daw yun sa business. Pero walang loan facilities para sa self-insurance nila. Eh na yun ang mas importante. Paano? Lahat ng tao, hindi naman natin gusto, pwedeng maaksidente. Kahit ang natutulog, binabangungot, namamatay. Yung umiiwas sa gulo, defensive driving, nababangga at naaksidente. So wala kang kawala dyan. Ang kinakailangan, yung protection mo ay constant. Now, pag ganun na nangyari, sasabihin naman ng OWA, teka muna, mababaong kami sa utang yan. Paano pautang kami ng pautang? Mali. Dapat kasi, pag automatic ni-renew ng OWA ang membership ng isang contract worker, 1 month or maybe 3 months bago mag-lapse yung kanyang membership, dapat sinusulatan na ng OWA yung kanyang pamilya. Sasabihin, Mrs., ganun po, yung pong inyong may bahay o yung pong inyong asawa na naroon po sa Saudi, baka ho yan mag-renew ng kontrata. Kaya pwede ho ba? At the end ng contract niya, ipa-remind lang ninyo, paalalahan ninyo yung asawa ninyo na dapat i-renew yan yung kanyang OWA membership. Pwede ho siyang pumunta sa anumang consulate, $25 lang yan para tuloy-tuloy ang benepisyo niya sa life, accident, total dismemberment, at saka yung kanya incapacitation. So, lahat yon pwede. Now,
umabot na doon sa lagpas ng 3 months. Dapat ngayon, mag-issue na ng collection notice ang OWA. Ganon din yun. Paano? Halos lahat ng tao sa Pilipinas meron ng cellphone. Kahit na yung mga anak. Mano na ba yung magpadala lang ng text? Mrs., nirenew po namin yung membership na asawa ninyo. Kaya pwede ho ba pumunta lang kayo sa pinakamalapit na OWA center? Bayaran lang po nyo yung $25 na utang ni Mr. Paano nirenew namin yung membership? Pwede pa nga magpatong ng interest. Maaaring sabihin, $1 interest every 3 months. Para siguro kung after 3 months hindi pa nagbayad, imbes na $26 na mabayaran niya. Para naman meron ding konting dagdag sa pondo. Now, mag-accumulate ito. And definitely, kung constant at maganda ang pagbabayad ng pangungulekta ng OWA, hindi malulugi ang OWA. Bakit? Paano? Hindi naman lahat ng taong pinautang mo namatay. Although, kinover mo. Mayroon kang risk doon na hindi namatay. Pero, technically, hindi ka pa rin natalo. Paano? Yung pinautang mo, laway lang eh. Pwedeng gawin mo yun, sinelf-insure na lang ng OWA. Hindi na siguro nila ipinasa yung insurance sa insurance company. Paano dito nagkakaroon ng debate? Whether OWA is a social organization or it's a semi or quasi-insurance. Ang mahalaga, walang cash out. Ngayon nagbibigay tayo ng mga benepisyo. Many repatriate, magbibigay ka ng financial assistance na $10,000 or 10,000 pesos. Wala yun sa OWA Charter. Yun ay board resolution lang or utos ng presidente. Sabihin, bigyan naman natin yung mga na-repatriate na nawala ng trabaho. Pero bakit yun nabibigyan natin ng tulong? Bakit itong mga talagang nagtatrabaho na nagre-remit ng pera, hindi natin i-insure ang buhay nila? Now, stretch pa rin natin yan. Naging 3 years na. 3 contracts. Yung utang na yan, $75. Tapos, umuwi siya. Hindi na siya nag-renew. Di parang sabihin ng OWA, talo kami ngayon ng $75 sa tao. Hindi pa rin ho. Paano? Nakatimbre siya ngayon doon. Nakaakibat yun sa kanyang passport. Pag nag-renew siya ng passport, pwedeng lumabas ngayon yun doon. Oops, may utang ka. Pwede ba? Hindi namin i-renew yung passport mo. Hanggat hindi mo ito bayaran. Bakit? Paano? Kinover ka ng protection. Kung hindi naman siya mag-renew ng kanyang passport, after 2 years na bumalik siya, sabi niya, magninegosyo ako. Nagnegosyo siya, nalugi. Naisipan, babalik nga kaya uli ako abroad. Di kukuha na naman siya ng passport. Kung hindi siya na-capture doon sa passport, yung records naman niya ngayon sa POA. Paano? Pag pinrocess namin siya, lalabas naman ngayon sa POA, oops, dating overseas contract worker to. 3 times pinautang ng OWA, may utang tong $75. So, ano na ba yung $75 na? Bayaran niya. Bakit? Paano yung paglabas niyang panibago, ang magbabayad na agency? So, ibig sabihin, there will be a way na makapture mo ulit yung utang na yan. Yung mga iba naman, ang dami-dami nga ang bad debts ang OWA. Maraming mga giveaway. Lahat yan, nalulugi tayo. Yun lamang mandatory repatriation na ginawa ng OWA. Ito kung lahat merong mandatory insurance, walang gagastusin ng OWA niyan. Lahat yan, takbo yan sa insurance company. Lahat yan sa insurance company. Pero hindi kasi pinag-aaralan ng ating sa pamahalaan kung ano ang dapat na proteksyon na pwede maibigay sa mga worker. Kaya yung ating mga manggagawa, yung ating mga organization, mga Filipino community, gawin yun yung issue ito. Because this is actually for your protection. Maaring sabihin nyo, galing na naman to sa mga ahensya, mga recruiter. Maaring sinasabi namin yung paano, pag kayo may problema, kami may problema. Pero kung kayo walang problema, kami, wala rin kami problema. Nagkakatulungan tayo. At saka kayo ang dapat na mag-demand nito. Hindi kami. Kami ang nagbigay na ng seed money. Pero yung susunod, kinakailangan proteksyonan ninyo yung sarili ninyo. And this is the best way to do it. You let OWA work for you. And do not let you working only for OWA. Nagbigay kayo ng membership doon, nagre-renew kayo. Paano pag nagbalik manggagawa kayo, magbabayad kayo. After that, anong benefit niyo? Sasabihin nyo, wala. Bakit? Hindi kayo nagdidemand ng servisyo. Kaya hindi sapat yung
Gagalitan niyo OWA. Hindi sapat yung murahin ninyo. Hindi sapat yung sabihin yung inutil. Bakit? Paano? Wala kayong hinihingi na serbisyo sa kanila. Demand for it. After all, services can be delivered pag may pondo. Magtulungan. OWA will be the trustee of your funds. You, as the contributor, demand this particular service. At since OWA is independent from government, all OCW can demand na gawin ninyong programa ito ng OWA. Bakit? Kayo ultimately ang makikinabang. It's as simple as that. Pero yung ma-deplete ang ano nila.